Minsan, ang paglalagay ng security camera ay hindi sapat para sa inaasahang kaligtasan. Ang kamera ay isa lamang tulong, hindi nito ganap na mapapalitan ang pagiging alerto para sa ating seguridad. Maaaring takpan o sirain ng mga matatalinong masasamang loob ang mga kamera, kaya nagiging wala rin itong silbi. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang kaso kung saan nalusutan ng gumawa nito ang maraming kamera. Ito ay isa sa mga pinakakakaibang kaso sa estado ng Florida. Ang ating kwento ay nangyari sa lungsod ng Davie, Florida. Isang masiglang lungsod na may layong 24 milya mula sa Miami at may populasyon na humigit kumulang 110,000 tao. Ang Davie ay isang marangyang lugar na may magagandang tanawin at malalaking bahay sa tabing tubig. At ang pangunahing tauhan sa kwentong ito ay nakatira sa Westridge Mansion sa Davie. 3 tao ang nakatira sa bahay na ito. Si Professor Sue, 63 anyos, ang kanyang asawang si Jill Halliburton Sue, 59 anyos, at ang anak nilang si Justin, 20 anyos. Ang panganay na anak na si Amanda ay bumukod na at nakatira sa ibang lugar. Ipinanganak si Professor Sue noong 1951 sa Taiwan. Noong siya ay 10 taong gulang, lumipat ang kanyang pamilya sa Japan. Matapos ang high school, pumasok siya sa Kyoto Institute of Technology. Matapos makuha ang bachelor's at master's degree sa entomology o pag-aaral ng insekto, noong 1977, nag-aral si Sue sa University of Hawaii sa US para sa kanyang doktorado. At pagkatapos noon, natapos niya ang kanyang postdoctoral research sa Louisiana State University. Noong 1985, naging professor si Sue sa entomology sa University of Florida. Dahil sa kanyang mahuhusay na pananaliksik, nakamit ni Professor Sue ang kasikatan at kayamanan. Hindi lang siya naging tanyag na eksperto sa US at nasama sa Hall of Fame ng mga inventor, kumita rin siya ng malaki mula sa pagbebenta ng paraan sa pagkontrol ng insekto. Noong nag-aaral siya sa Japan, nakilala ni Sue si Jill Halliburton, isang dalagang mula sa mayamang pamilya na nag-aaral din doon. Pareho silang humanga sa pagkatao at talento ng isa't isa. Sumama siya kay Sue mula Japan hanggang University of Hawaii at matapos ikasal, lumipat sila sa Florida. Bilang galing sa mayamang angkan, hindi problema kay Jill ang pera. Bukod sa pag-aalaga sa 2 anak, naglalaan din siya ng oras para sa sining, musika, at iba pang gawaing kawanggawa. Ang kanyang mga likhang sining ay ilang beses nang na-exhibit. Sa kanyang libreng oras, naglilingkod siya bilang volunteer at sa loob ng 9 na taon, naglaan siya ng mahigit 1,000 oras para tumulong at magturo ng libre sa mga batang may kapansanan sa paningin. Sa kanilang komunidad, mataas ang pagtingin ng mga tao sa mag-asawang ito. Gayunpaman, walang nag-akala na darating ang isang malungkot na trahedya sa kanilang tahanan. Nagsimula ang lahat noong Lunes, Ika-8 ng Setyembre, 2014. Huli nang nagising sina Jill at Sue dahil kararating lang nila mula sa bakasyon sa Malaysia at nag-adjust pa sa oras bago sila maglakbay sa ibang bansa. Para sa seguridad ng bahay, naglagay sila ng monitoring system na may 3 araw na libreng pagsubok kung saan makikita ang loob ng bahay sa cellphone. Napakakapaki-pakinabang ng sistemang ito dahil nadedetect nito ang galaw at nagpapadala ng mensahe sa telepono kapag bumukas ang pinto. Habang nasa Malaysia, nakatanggap si Sue ng babala at nakita niyang nagdala si Justin ng mga kaibigan sa bahay sa araw na dapat ay nasa eskwelahan nito. Kaya pinagalitan niya ang anak sa pamamagitan ng tawag. Noong umaga ng Setyembre 8, si Justin ang unang nagising at nagmaneho papuntang Community College bandang 9:30 ng umaga. Makalipas ang 2 oras, bandang 11:30, nagmaneho si Sue papuntang University of Florida. Balak niyang mananghalian bago magturo sa hapon. Nang tanghaling iyon, nakaugalian na niyang tingnan ang sitwasyon sa bahay gamit ang cellphone. Dito niya nakita
ang isang taong may takip sa mukha na palihim na naglalakad sa loob ng bahay. Sa oras na iyon, tanging ang asawa lang niya ang nasa bahay. Bago pa siya makakilos, tinanggal ng taong may takip sa mukha ang mga saksakan ng kamera kaya naging itim ang screen. Inisip ni Sue na baka pinaglalaruan siya ng anak na si Justin dahil minsan na rin itong tinakpan ng kamera para hindi siya makita. Agad tinawagan ni Sue ang anak, pero sinabi ni Justin na nasa paaralan pa siya at hindi pa umuwi. Nagmamadaling tinawagan ni Sue ang asawa pero hindi ito sumasagot. Dahil sa pag-aalala, inutusan niya ang anak na umuwi agad para tingnan ang sitwasyon at pinaalalahanan itong mag-ingat. Mabilis na nagmaneho si Justin at pagkalipas ng 15 minuto ay nakaparada na sa harap ng bahay. Bandang 12:00 na ito ng tanghali. Pagpasok niya, nakita niyang magulo ang bahay. Ang saksakan ng kamera sa sala ay halatang tinanggal. Pumunta muna si Justin sa kanyang kwarto at nakitang bukas ang mga drawer at nawawala ang 2 patalim na nakatago doon. Pagbalik sa sala, nagpatuloy siya at nakarinig ng tubig na umaagos mula sa banyo. Dito, nakita niya ang mga kahina-hinalang mantsa sa sahig at ang kanyang ina na nakatali ang kamay at nakadapa. Napasigaw siya. Binuhat ang ina mula sa banyera habang tinatawagan ang ama at sinubukang iligtas ang ina. Pagkatapos, tumawag siya ng pulis. Sa simula, sinabi niya sa pulis na baka sinaktan ng ina ang sarili gamit ang matalas na bagay. Pero kalaunan ay sinabi sa operator na mukhang may masamang nangyari dahil napansin niyang nakatali ang kamay nito. Sa kasamaang palad, pagdating ng mga pulis at rescue team, wala ng buhay ang biktima. Sa masusing pagsusuri sa lugar, nakakita ang mga pulis ng isang maliit at magandang patalim sa labas ng bahay. Ang pintuan sa harap ay nakakandado mula sa loob at walang senyales na pinilit buksan. Dumaan sa may pool ang mga pulis papunta sa likod ng bahay. Ang pinto sa gilid ay may maliit na butas na gawa ng kasangkapan, kasya para makalusot ang isang tao. Pagpasok mula sa gilid na pinto, mararating ang master bedroom. Hinalughog ang damitan at mga drawer doon. Nagkalat sa sahig ang mga lalagyan ng alahas, pero walang kinuha ang gumawa nito. Maraming kamera sa bahay ang tinanggal sa koneksyon, na nagpapahiwatig na alam ng salarin ang pwesto ng mga ito. Sa buong bahay, sa sahig at pader, ay may mga mahahabang mantsa. Sa isang carpet sa sala, nakakita ang mga pulis ng putol na tali. Ang salamin sa labas ng banyo ay basag-basag. Base sa mga bakas at senyales ng panlalaban sa katawan, hinala ng pulis na nanlaban ang biktima bago ito napasuko. Matapos alisin ang tubig sa banyera, nahanap ng pulis ang pangalawang patalim. Kinumpirma ni Justin na regalo ito ng kanyang ina dahil alam nitong mahilig siya sa koleksyon ng mga patalim. Dahil walang nawalang gamit at kabisado ng suspek ang sistema ng kamera, mabilis na inalis ng pulis ang posibilidad na ito ay pagnanakaw. Ibig sabihin, ang pamilya ng biktima ang naging pangunahing sentro ng investigasyon. Mahal ng anak na si Amanda ang kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Noong mangyari ang insidente, nakalipat na siya ng tirahan at nagtatrabaho sa Kentucky. At may sapat na patunay na wala siya sa lugar. Kaya siya ang unang inalis sa mga suspek. Naiwan na lang ang asawa at anak na lalaki ng biktima. Matapos pagsamahin ang ulat ng mga nagsuri, mabilis na nagtuon ng pansin ang mga investigador kay Justin. Bilang unang nakarating sa lugar, marami siyang kahina-hinalang kilos. Una, noong sinabi ng ama na umuwi dahil may ibang tao, bakit hindi niya agad hinanap ang ina para sa kaligtasan nito? Sa halip ay dumiretso siya sa kanyang kwarto. Bakit nagkataon na ang parehong patalim sa lugar ay pag-aari ni Justin? Matapos makitang wala ng buhay ang ina, bakit sinabi niya sa 911 na sinaktan nito ang sarili at natumba sa banyera? Ang mas mahalaga, nagsinungaling si Justin sa kanyang ama at sa mga pulis. Noong umaga ng insidente, sinabi ni Justin na nasa paaralan siya,
Pero sa imbestigasyon, kinumpirma ng guro at kaklase na hindi siya pumasok. Nagdahilan si Justin na ayaw niyang malaman ng ama na lumiban siya, kaya nagmaneho siya sa parking ng paaralan at natulog sa kotse hanggang makatanggap ng tawag. Sa proseso ng imbestigasyon, inamin ni Sue na talagang may hidwaan sa pagitan ni Justin at ng mga magulang. Parehong mataas ang pinag-aralan ng mag-asawa, kaya mataas ang inaasahan nila sa anak. Ngunit hindi mahilig mag-aral si Justin, madalas mag-party at lumiliban sa klase. Labis na nag-aalala ang mag-asawa sa pag-aaral ng anak. At dahil sa palaging paalala, nagre-rebelde si Justin at hindi natutuwa. Ang mas seryoso ay alam ng miyembro ng pamilya ni Justin ang pwesto ng mga kamera. Kahit nakatakip ang mukha ng gumawa ng krimen, sinabi ni Sue na ang lalaking nakita niya sa kamera ay payat ang pangangatawan na hawig sa kanyang anak. Sinabi ni Sue na si Justin lang ang nakakaalam sa pwesto ng mga kamera. Itinanggi ito ni Justin noong una, pero iginiit ng ama na nakita siya nito sa kamera. Nang makipag-ugnayan ang pulis sa kumpanya ng kamera para panoorin ang video sa araw ng insidente, sinabing wala na ang data. Lumalabas na kumuha lang ng 30-day trial ang mag-asawa at kung hindi magbabayad pagkatapos, kusa itong mabubura. Nagkataon na ang Setyembre 8, 2014, ang araw ng insidente, ay ang huling araw ng trial, kaya lahat ng video ay kusang nabura. Kaya kinailangan ng pulis na ibaling sa iba ang investigasyon. Tinanong ng investigador si Justin sa loob ng 10 oras mula hapon ng ika-80 hanggang alas 2 ng madaling araw ng ika-9 ng Setyembre. Sa oras na ito, pagod na si Justin at nagsisimula ng maging emosyonal. Paulit-ulit niyang sinasabi na mahal niya ang ina. Ayaw niyang saktan ang pamilya at hindi niya alam kung bakit siya nagsinungaling tungkol sa pagkawala ng ina. Itinanggi ni Justin ang paratang na sinaktan niya ang ina at nagtago ng ebidensya at iginiit na nasa paaralan lang siya sa mga oras na iyon. Matapos ang interogasyon, walang nakuhang kapakipakinabang na impormasyon ang pulisya mula kay Justin kaya napilitan silang palayain siya. Samantala, sinuri ng ibang grupo ng pulisya ang CCTV sa lugar at nakitang umalis si Justin ng 9:30 AM at bumalik ng 12:30 PM na tugma sa kanyang sinabi. Bago mag-alas 12:30, hindi nakuhanan ng kamera ang pagbalik ng sasakyan ni Justin. Nagkaroon ng teorya ang pulisya. Kung hindi si Justin ang may sala, posible kayang isa sa mga kaibigan niyang dumalo sa party sa kanilang bahay. Bilang pag-iingat, inimbestigahan nila ang bawat kaibigan na pumunta sa bahay ni Justin. Dinala ng pulisya ang mga kaibigan ni Justin sa istasyon para tanungin at kunan ng sample ng DNA para ikumpara. 10 araw lang matapos ang insidente. Noong ika-18 ng Setyembre 2014, isang mahalagang balita ang inihayag. Lumabas na ang resulta ng DNA test mula sa pinangyarihan. Natagpuan ng pulisya ang DNA ng suspect sa patalim na nasa banyo at sa asul na taling nasa sala. Ang DNA na ito ay tugma sa isang record sa database, ngunit hindi ito kay Justin o sa sinuman sa kanyang mga kaibigan. Ito ay pagmamay-ari ng isang binata, 20 taong gulang, na nagngangalang Dionte Resiles, na hindi kailanman lumabas sa listahan ng mga suspect. Si Dionte Resiles ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya. May isang ate at isang nakababatang kapatid na lalaki. Maagang naghiwalay ang kanyang mga magulang at mag-isang itinaguyod ng ina ang 3 magkakapatid. Bilang single mother, naging mahirap ang buhay ng ina ni Dionte. Nagtrabaho sa mga tindahan sa maliit na sahod at kailangang pagsabayin ang trabaho at pamilya. Marahil dahil nauunawaan ang hirap ng ina, nag-aral ng mabuti si Dionte at nakakuha ng matataas na marka noong bata pa. Gayunpaman, pagdating ng high school, naimpluwensyahan siya ng masasamang barkada, nawalan ng gana sa pag-aaral, madalas lumiban, at sa huli ay naging magnanakaw kasama ang mga tambay sa kalye. Pero,
Kaiba sa iba, si Dayonte ay napakagalante sa mga tao sa paligid at sa kanyang mga kapitbahay. Ibinebenta niya ang mga ninakaw na gamit para pambayad ng kuryente at tubig at minsan ay namimigay pa ng pera. Estilo ni Dayonte na manamit ng maayos at umuupa ng magagarang sasakyan para umikot sa mga subdivision ng mayayaman. Matapos magmanman ng ilang beses, pinapasok niya ang mga bahay sa araw kapag walang tao para magnakaw. Ang bahay ng biktima ay naging target din ni Dayonte. Sa katunayan, bago ang kaso, ilang beses na siyang nahuli dahil sa pagnanakaw sa mga kalapit na mayayamang lugar kaya may record na siya. Naniniwala ang pulisya na pumasok si Dayonte para magnakaw matapos makitang umalis sina Justin at Mr. Su sa pag-aakalang walang tao sa bahay. Bilang isang sanay na magnanakaw, alam niyang may CCTV ang mayayaman kaya ang una niyang ginawa ay patayin ang sistema nito. Sa kwarto ni Justin, walang nakitang pera si Dayonte, kundi 2 patalim lang ang nakuha niya. At pagkatapos, habang naghahalughog sa kwarto, natagpuan siya ni Mrs. Jill. Agad na nagkaroon ng komosyon sa pagitan ng dalawa. Sa huli, ginamit ni Dayonte ang kawad ng kuryente para itali ang biktima at ginawan ito ng masama gamit ang patalim. Dahil sa ebidensya ng DNA, dinala ng mga investigador si Dayonte sa istasyon. Hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa at direktang sinabi na sasampahan siya ng kasong first-degree felony. Ang paglilitis ay itinakda makalipas ang 2 taon. Noong 2016, kung mapatutunayang nagkasala, maaari siyang humarap sa pinakamabigat na parusa. Gayunpaman, hindi na nahimik si Dayonte. Mabilis siyang nakaisip ng isang mapanganib na plano. Noong tag-init ng 2016, 2 taon nang nakakulong si Dayonte at dumalo sa maraming pagdinig habang hinihintay ang pinal na paglilitis. Noong ika-15 Hulyo, gaya ng dati, dumalo si Dayonte sa isang karaniwang pagdinig. Ngunit noong araw na iyon, sa loob ng wala pang 1 minuto, tinanggal ni Dayonte ang kanyang posas at tumakbo palabas ng korte na ikinagulat ng lahat at ng mga pulis. Pagkatakbo ni Dayonte sa hagdan, agad siyang sumakay sa isang naghihintay na sasakyan at mabilis na nawala. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagtakas ng akusado mula sa Broward County Courthouse. Mahigit 8 oras ang lumipas at walang sino man ang nakakita sa kanya. Isang saksi ang nakakuha ng litrato ng inabandonang uniforme ng bilanggo at posas ni Dayonte sa pasilyo ng korte. Sa loob ng 4 na oras, nagdagdag ng armas ang pulisya at gumamit ng K9 units para halughugin ang korte at hanapin ang suspek. Matapos ang investigasyon, natuklasan ng pulisya na si Dayonte ay may pambihirang kakayahang mamuno at maituturing na eksperto sa manipulasyon. Sa nakalipas na 2 taon sa kulungan, nalinlang niya ang 3 kasintahan. 2 sa loob ng kulungan at 1 sa labas. Ang 3 babaeng ito ang tumulong sa kanya na mag-ipon ng pera at maghanda ng maayos na damit para sa kanyang pagtakas. Isang kaibigan naman ang pumayag na maging driver na laging nakaparada at naghihintay sa labasan ng korte. 1 buwan bago ang pagtakas, sinuhulan din ni Dayonte ang isang gugwardya para makuha ang susi. Sa araw ng pagtakas, ginamit ng 2 kasamahan ni Dayonte sa selda ang susi para buksan ang kanyang posas. Pagpasok sa courtroom, nagkunwari si Dayonte na nakaposas pa rin. Sa oras na iyon, ang 2 kamag-anak niya na nasa korte ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa driver sa ibaba gamit ang telepono. Nang makitang tumakbo si Dayonte sa pasilyo, patuloy na nagbigay ng update ang mga kamag-anak sa driver tungkol sa sitwasyon ng trapiko. Ang pinakamasama, maraming taga-suporta na naniniwalang inosente si Dayonte ang tumawag sa pulisya para magbigay ng maling impormasyon. May nagsabing nasa Texas siya, may nagsabing nakita siya sa Washington, at may nagsabi pang tumakas na siya papuntang Tahiti. Lahat ng ito ay nagpahiram ng husto sa paghahanap ng pulisya
Ang pabuya para sa kanyang pagkakaaresto ay mabilis na tumaas mula $10,000 hanggang $50,000. Makalipas ang 5 araw, natagpuan din ng pulisya si Dayonte na nagtatago sa isang Days Inn. 1 taon ang lumipas. Noong 2017, muling nakaisip ng plano si Dayonte. Sa pagkakataong ito, sinuhulan niya ang isa pang guwardya para makakuha ng cellphone. Ngunit ngayon, lihim na iniulat ng guwardiya ang impormasyong ito sa kanyang mga nakakataas. Nang malaman ito ng pamunuan ng bilangguan, nagdesisyon silang gamitin ang sarili niyang plano laban sa kanya. Hinayaan nilang magkunwari ang guwardya na pumapayag sa hiling ni Dayonte at ibinigay ang cellphone. Pero ang cellphone na ito ay nilagyan ng FBI ng program para mamonitor ang mga tawag. Sa sumunod na 3 buwan, sa pamamagitan ng pakikinig sa mga tawag, natuklasan ng pulisya na naghahanda si Dayonte ng 8 bagong aktor para sa kanyang plano. Ngayon, hindi lang pagtakas ang pakay ni Dayonte, tinuturuan din niya ang mga taong ito kung paano magbigay ng huwad na testimonya sa korte para magkaroon siya ng alibi. Ang proseso ng paglilitis. Noong Disyembre 2021, sa wakas ay nilitis na ang kaso ni Jill Halliburton Sue. Sa korte, naging magaling ang mga abogado ni Dayonte. Ipinunto nila na bagamat may DNA ni Dayonte sa patalim at tali, wala naman ito sa kawad ng telepono na ginamit pang tali kay Mrs. Jill, wala sa pangalawang patalim at wala sa iba pang parte ng bahay. Katuwiran nila, hindi ito makatwiran at posibleng nagkamali ang mga eksperto ng pulisya sa resulta ng DNA. Bago ang kaso ni Mrs. Jill, isang dating empleyado ng pulisya ang nagbulgar na maraming hindi tamang proseso sa crime lab ng pulisya. Dito, sinamantala ng abogado ni Dayonte ang kahinaan ng laboratorio at iginiit na hindi mapagkakatiwalaan ang resulta ng DNA noon at baka napabayaan ng mga examiner. Maaaring nalipat lang daw ang DNA sa pinangyarihan ng krimen, posibleng nakontamina ang nakuhang DNA, kaya hindi nito mapapatunayan na naroon si Dayonte. Tungkol dito, may ibang pananaw ang prosecutor na si Maria. Ayon sa ekspertong ipinatawag niya, kahit pa may issue sa proseso, usapin lang ito ng dami ng datos, hindi ng pagiging totoo nito. Kaya, walang duda, siguradong naroon si Dayonte sa pinangyarihan ng krimen sa paglilitis. Itinuon din ng depensa ang sisi sa 2 ibang suspek, si Mr. Sue at si Justin. Sabi nila, may motibo si Mr. Sue dahil sa life insurance. Kahit mayaman na, gusto pa raw nitong yumaman lalo. Kung si Mr. Sue ang huling nakakita kay Mrs. Jill na buhay, bakit noong may nakita siyang ibang tao sa bahay ay hindi siya tumawag agad sa 911 kundi pinapauwi pa ang anak niya? Noong iniimbestigahan, sinabi ni Mr. Sue na nakakita siya ng matangkad na lalaking puti sa CCTV at sinabi pang kahawig ito ng kanyang anak. Pero sa korte, bigla niyang binago ang pahayag. Hindi na daw niya maalala kung itim o puti ang nakita niya. Isa pa, nakita ang DNA ni Mr. Sue sa buong paligid ng pinangyarihan kaya hindi maalis ang posibilidad na siya ang may sala. Bukod sa DNA, inilabas din ng pulisya ang mga recording ni Dayonte na nagtatangkang kumuha ng magsisinungaling para sa kanya, pati na rin ang lokasyon ng kanyang cellphone noong mangyari ang krimen. Sa huli, matapos ang 5 araw na mainit na diskusyon, nagkaroon ng resulta ang hurado. Sa tingin nila, dapat hatulan si Dayonte ng second-degree felony na may parusang 15 taong kulong. Gayunpaman, nang tanungin ng hukom ang bawat miyembro ng hurado, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Isang miyembro ng hurado ang nagsabing hindi, at siya ang pinuno ng hurado. Sa huling sandali, nakita niyang tuwang-tuwa si Dayonte at ang mga abogado nito dahil sa mas mababang hatol na second-degree felony. Nakita niyang nag-high five pa sila bilang selebrasyon. Doon niya naisip, anong klaseng mundo ito kung saan pwedeng lumabas ng nakangiti ang gumawa ng krimen?
Kaya, sa sandaling iyon, nagdesisyon siyang sundin ang dikta ng kanyang konsensya. Sa huli, dahil hindi nagkasundo ang 12 hurado, idineklara ang mistrial o pagpapaliban ng hatol. Nang marinig ang resulta, agad na nawala ang ngiti ni Dayonte. Isang buwan lang ang lumipas. Noong Enero 3, 2022, nagsimula ang muling paglilitis kay Dayonte. Sa pagkakataong ito, para siyang nawalan ng hangin, tila alam na niya ang kanyang kapalaran. Nakayuko lang siya sa buong proseso, kahit noong nagbababa na ng hatol ang hurado at hukom. Matapos ang 2 buwang mahabang paglilitis, noong ika-18 ng Marso 2022, nagkaisa ang hurado na nagkasala si Dayonte ng first-degree felony. Bilang pamilya ng biktima, sinabi ni na Mr. Sue at Justin na hindi na nila hihilingin ang parusang kamatayan dahil alam nilang ayaw ng mabait na si Mrs. Jill na may mamatay pang iba. Sa huli, hinatulan ng hukom si Dayonte ng habambuhay na pagkakulong na walang pribilehiyong makalaya. Matapos marinig ang hatol, hindi matanggap ni Dayonte ang desisyon at iginiit pa ring inosente siya. Pero ngayon, hindi na siya makakatakas pa. Kaya, dito nagtatapos ang kaso natin ngayong araw. Nakakalungkot para sa pamilya, lalo na sa ina. Sa panahong dapat ay nag-enjoy na siya sa buhay, saka pa nangyari ang trahedya, mabuti na lang at nabigyan ng linaw kung sino ang may sala. Kung hindi, labis na magdurusa at mapagbibintangan ang mag-ama. Ikaw, anong masasabi mo sa kasong ito?